citing that those project was considered spent. Na parang sinasabi natin na ano na yan, kasama na yan sa computation. Don't you think that this is wrong and highly immoral? Na hindi pa nagagawa yung mga project, hindi pa siya nako-consume, hindi pa siya napapatunayang efficient, binabayaran na siya ng taong bayan? Yun po yung main difference po namin ng majority, Mr. Correct. Chair. As far as the minority is concerned, only the capex amounts that resulted in actual assets. Hindi pa po kasi mo siya mabubook talaga as assets unless Correct. buo na po yung project eh. So, that's our stand. Well, yes. And the majority po, the stand of the majority, at least in the draft final determination, is that basta nagastusan na ni NGCP, pwede na po niya. Hindi pa pwede yun, Mr. Chairman. Hindi pa pwedeng nagastusan na ng NGCP yung proyekto na hindi naman natin nagagamit yung pinoproduce nilang energy, kinakarga na ng taong bayan. Saan ka naman nakakita na ang tollway ginagawa pero binabayaran ng tao? That is absurd. That is highly immoral. Again, Mr. Chair, these are large capex projects. For example, po, no, just to because of the delay in the final determination, one of the largest tickets, I'll just mention two po, in Cebu Negros Panay, that cost NGCP 72 billion. However, we are only allocated 144 billion allowed to be recovered. So that's less than 1% recovery. Another large ticket project, the Hermosa San Jose, 21 billion po ang cost niyan. However, we were only Mr. allowed Chairman, to... this is a deception. May I finish, This is a Mr. Chair? deception. Alam niyo yung sinasabi nito si Atty. Cynthia is for us to be confused. Ang sinasabi natin, yung mga project, tapusin nyo, saka namin babayaran. Yan Ang nga, Mr. sinasabi Chair. nyo, 100 billion, hindi kayo inapruban. Dahil hindi nyo tinatapos ang proyekto. Tapos na po That's siya, the reason Mr. Chair. why. Mr. Chairman, this has been so for so many years. Ganyan ang policy ng NGCP. Yeah. And that they are in violation. At ina-abuse po nila yung authority that was given to this committee. As a matter of fact, Mr. Chairman, yung pong napakasimple ng tinatanong natin sa kanila. Tapusin nyo project, maging use and useful siya, ma-commission siya, then, kataong bayan, babayaran yan. Yung Mr. Chair. simple. Honorable- Now, ang tanong, Mr. Chairman, why did the ERC decided, the majority, ilan ba majority nyo? Tatlo? Yes. They have decided na 3 out of 5. isama as spent or isama yung mga project na hindi tapos, isama doon po sa babayaran ng taong bayan. Thank you. Yun ang ating tinatanong dito, Mr. Chairman. That's the reason why, yan ang sinasabi natin, kahit anong gawin nyo, darating ang panahon, nasisingilin kayo ng pagkakataon. Huwag natin sabihin na maaayos natin ang mga ERC commissioner. Tapos, hahabulin at hahabulin kayo At ibabalik nyo ang pera sa taong bayan. Maraming salamat po. 23 tayo ngayon. Nagtatrabaho pa tayo. Talagang para sa bayan. Alright. So, maraming salamat sa lahat ng resource persons who have been here. A while ago, Chairman Mona Lisa have mentioned itong final determination by 2025. If I'm not mistaken, noong 2019, we started discussing about this weighted average cost of capital kasi it all boils down with this and even the delayed projects that we are talking about lahat po yan ay kasama doon sa pinakadulo na kung saan ay magkaroon tayo ng final determination for the weighted average cost of capital. So ang tanong ko dito, Mona Lisa, doon sa pagdetermine ng final determination by 2025 from 15.01% weighted average cost of capital that was computed since 2011 and used for the third regulatory period of 2011 to 2015, bumaba ito ng 10.3. Tama? Am I correct? Tama po, Mr. Chair. Yes. Okay. So, bumaba po yung ating weighted average of capital. Kung baga, ito yung profit na makukuha ng NGCP. Would you agree with me that in the consideration of the final determination, you have a drop initial determination
that was approved by the ERC. And in accordance with the discussion of the members of the commission, I have seen that you have nag-hired po ba tayo ng mga appraisal para po doon sa pag-compute ng ating regulatory asset base? Sorry, Mr. Chair. Ang tanong po ay? Nag-hire ang ERC. Di ba nag-hire tayo ng We hired consultants. Royal Asia Appraisal Company and also the NCL for the phase 2. Yes. Well, ang tanong ko doon, kasi having said that the weighted average cost of capital ng NGCP will be 15.01 to 10.3%, parang hindi po ako makapaniwala na ang ating magiging final determination by 2025 is 10.3%. Considering that according to your discussion with the members of the ERC, ay ang appraised value that was submitted by the RAAC was 173 billion. Am I correct? Doon po sa inyo pong kasi if I'm not mistaken, ma'am, you have dissented doon po sa decision sa final determination. Apo. Rulemaking po kasi siya, so technically hindi po dissent, but we have a different two commissioners, myself and Commissioner Maceda, wanted to continue with the basis that we made in the partial determination, which is only to recognize the capex that have been completed and commissioned by the so in other NGCP. words, yung po mga project na use and useful. Yes. So in other words, those projects that were completed and commissioned, Tama po. which are all efficient, Yes. which is in accordance with the rules of the ERC. Apo. So, having said that, ano po naging ruling ng ating pong ERC? Apo. To adopt that those projects that are not completed yet will be part of the opening RAB of the fourth regulatory period? The decision po, Mr. Chair, of the majority is to allow NGCP to recognize the capex for the capex of the value as spent. So it's As the spent, as spent correct. approach versus the commissioned, Yes. completed and commissioned. So in other words, parang ganito to mga kababayan sa mga members of this committee. Parang yung project na ginagawa po ng NGCP, hindi pa po nagagamit, hindi pa siya useful, hindi pa siya commission, hindi pa natin makikita na siya efficient dahil hindi pa siya tapos, sinisigil na natin sa taong bayan. At ito po ang mali sa ginagawang desisyon ng ERC. But I know that Mona Lisa and Chairman Mona Lisa and Commissioner Maceda dissented. And as a matter of fact, kung titingnan mo yung kanilang desisyon from 173 billion na magiging opening RAB for fourth regulatory period that was submitted by them, it's much lower than the RAAC or the Royal Asia Appraisal Company that conducted the appraising of all these properties. Dahil sila 173 billion, kayo sa inyong appraise is 162 billion. Am I right? With respect to the capex, Mr. Chair, so that we don't get Yes, capex lang. confused po. Apo. In the capex, actually, the independent consultants recommended a capex of only 24.9 billion, Mr. Chair. So, Capex? opo, capex po, 24.9 billion. So, but I think the numbers referred to are the capex adopted by the majority, which is 179.3 billion for 2016 for 2022. Yun po yung Ang malaki inadapt pong po ng difference majority, is 179.3. are you sure? Opo. Dun sa final determination. 179. But Apa. according sa consultant nyo na nag-appraise ng mga property that will be used on the opening RAB of the fourth regulatory period ay magkano? Let me check, Mr. Chair, kung ano po yung sa opening RAB. Ibang values po kasi yung sa opening RAB at dun sa CAPEX.
Oh, yes. We'll check po. Kasi pumapatak dito sa record ko that the initial determination or the partial initial determination na pinos nyo for the opening RAB, closing and opening RAB is 173.41 billion. Ito'y tumaas ng 196.60 billion para doon sa final final determination. Let me confirm those numbers, Mr. Chair. Yun sa building blocks po kasi yung... Yes, kasi kung itong partial initial determination was 173.41 billion. So ngayon, ang tanong ko, anong pinagbabasihan ng desisyon noong pagtaas ng almost 23 billion, citing that those project was considered spent, na parang sinasabi natin na ano na yan, kasama na yan sa computation. Don't you think that this is wrong and highly immoral na hindi pa nagagawa yung mga project, hindi pa siya nako-consume, hindi pa siya napapatunayang efficient, binabayaran na siya ng taong bayan? Yun po yung main difference po namin ng majority, Mr. Correct. Chair. As far as the minority is concerned, only the capex amounts that resulted in actual assets. Hindi pa po kasi mo siya mabubook talaga as assets unless Correct. buo na po yung project eh. So that's our stand. Well, yes. And the majority po, the stand of the majority, in at least in the draft final determination, is that basta nagastusan na ni NGCP, pwede na po niya. Hindi pa pwede yun, Mr. Chairman. Hindi pa pwedeng nagastusan na ng NGCP yung proyekto na hindi naman natin nagagamit yung pinoproduce nilang energy, kinakarga na ng taong bayan. Saan ka naman nakakita na ang tollway ginagawa pero binabayaran ng tao? That is absurd. That is highly immoral. Did the NGCP applied for this application? I mean, have they applied that these projects that are not yet used and useful be considered as part of the RAB? Actually, Mr. Chair, yes, they did. In fact, the total value for CAPEX applied for by NGCP was 214.6 billion pesos. Okay, NGC, why did you apply for this project that are not yet used and useful? There is a universal application that all regulated entity must not charge the consumer with the properties or assets that are not yet used and useful or consumed or not have been found to be efficient yet. Mr. Chair, begging your indulgence po for the explanation. Yes, go actually, historically, thank you, Mr. Chair. Historically po, the ERC has allowed us on an as spent basis. Unlike po kasi an ordinary small value good that you pay before you use, these are large infrastructure capital expenditure projects po. Like an ordinary contractor po, pag nagbabayad tayo paggawa po ng bahay, hindi po yan sisingilin ng contractor at the end of the period. Attorney. Yes, Mr. Chair. You're talking about historical, no? Yes po. And that's the reason why we're here. Yes, we Mr. need to Chair. correct Yes, the wrong that was done yes, by Mr. a Chair. public utility. Yes. Na katulad ng NGCP that was given the power as a concessionaire. The utmost priority is the least cost manner, no? Actually, in Mr. accordance Chair, with the EPIRA law. if Now, I ang may sinasabi explain mo, po. iba yung sinasabi mo na contractor. Yes, Mr. Chair, if I Ang may sinasabi explain po. natin dito, hindi pa, Attorney Cynthia, hindi pa tapos yung project. Yes, Mr. Chair, if I may I-charge explain. na natin sa taong bayan. If I may Naniningil explain, tayo. And that's Mr. the reason, Chair. okay. And that's the reason why I interrupted you. Yes po. Kasi ang sinasabi mo, historically, ganun ang ginagawa. Yes po. Mona Lisa, is this true? I will have to differ, Mr. Chair, because historically, if the resets were done Yes. prior to the period, then you allow those amounts. Correct. But the difference is for this particular reset that we're doing, because there was no reset that has happened, you cannot do a forecast. Yun nga po yung main difference namin dito. Kaya po ang ni-review namin historical period. And
again, Mr. Chair, I'm speaking for the minority kasi Yes, nga po, I know. I understand. hiwalay. But that's why we cannot do an as-spent approach. Po, alam na natin yung actual na ginastos, alam na natin kung alin yung projects na nagawa lang during that period. How can we still allow an as-spent approach? Hindi mo na yun makokorrect later. Kasi po, dati po, allow mo yung forecast, then you do an annual verification. Ginastos mo ba talaga yung sinabi mong ginastos for this year? Nabuo mo ba yung projects na sabi mong bubuin mo for this year? Pag hindi, may adjustment po yun on an annual Correct. basis. But that cannot be done now. Okay, Kasi po naintindihan ko tapos yan, na. Mona Lisa. Thank you So, very much. sa decision nyo, nagbotohan kayo dito. So, ano naging boto? 3-2 po, Mr. So, kayo ang bumoto na hindi nyo pinapayagan na yung mga proyekto na hindi pa tapos ay mapasama doon sa asset na kung saan regulatory asset base para mapasama doon sa opening RAB para sa fourth regulatory period. And this entails almost 25 billion na additional para po doon sa ating CAPEX. At kapag nagdagdag tayo ng 25 billion sa CAPEX, magagalaw ang weighted average cost of capital na 10.3. Am I correct? Kasi magagalaw po yung magagalaw siya. product. Kasi multiplier po si WACC dun sa Of course. ano. And that's the reason why medyo ano ako dito, medyo wary ako doon sa sitwasyon because you have said a while ago that our final determination, which will be released on January 2025, days from now, will be 10.3. Yung WACC po, wala naman po masyadong issue. But we do have, in the commission, we do have an issue on the CAPEX po. Dahil nga, nadagdagan yung inyong CAPEX ng 25 billion dahil sinama natin yung mga proyekto na hindi tapos, nasisingilin sa taong bayan. So, yung WACC talaga magiging 10.3. So, para mabawasan ang 10.3, I think we need to consider the evaluation or appraisal of the two consultants that were hired by the ERC. Yung NCL saka Mr. Chairman, I think we need to invite the Royal Asia Appraisal and also the NCL in the next hearing. And at the same time, I'd like to invite those who have voted against this measure, especially bakit kinonsider nila na yung CAPEX na hindi pa tapos yung mga project ay kailangan ng bayaran ng ating mga kababayan. Okay. So why So they we take voted note of on that, this? Comsec, please take note of the request of the Honorable Dan Fernandez. Hmm. So they should be invited in the next hearing. You may proceed, Honorable Dan Fernandez. So in other words, Mr. Chairman, I want to show you a slide, no? Before that slide, Honorable Dan Fernandez. Isang ano lang to, isang slide lang. Before that, Yeah, okay. 2 seconds lang. NGCP. Thank You you were very trying much. to say something. Yeah. I'll make you finish. Thank you, Mr. Chair, very much. Ano po yung gusto niyo sabihin bago po yung slide niyo, Honorable Dan? Yung sinabi po ni Chair Mona is absolutely correct. There was a regulatory delay in the review of our fourth and fifth regulatory reset process. Now, dapat po nag-umpisa yung review na yan for the fourth reg in 2014 or thereabouts, pero hindi po nagawa. Under the credit of Chair Mona talagang in-expedite na yon. However, the rules in place at that time po were may particular rules po na sinasabi tayo na pinapayagan po ang NGCP na ganun po yung regulatory framework na unti-unti pong sinisingil para hindi po mabulunan ng consumer pagdating sa dulo at bulto na po yung babayaran para sa mga proyekto. Number 1 po yun. Pangalawa po, kada proyekto po namin ina-apply po namin sa ERC at kasama po doon yung ganong klaseng framework. Pangatlo po, yung pagbabago ng mga rules na minention po ni Chair Mona, that's a rule setting issue. That was done after the expenditures were incurred. So nung panahon po na
patuloy ho ang trabaho ng NGCP bagamat wala ho kaming regulatory reset process. Ang sinundan ho namin yung huling approved rules na wala ho kaming choice kasi nga po hindi po naumpisahan yung pagpataw ng bagong rules. Kaya po ginamit namin yung dating rules at humingi po kami ng interim revenue scheme para ho patuloy yung trabaho ng NGCP. Kung hindi po namin ginawa yon, ang mangyayari ho, wala hong magiging magpapatakbo ho sa negosyo. Kaya again po, it is what it is. Nag-delay na po talaga ng almost more than 10 years, around 10 years ang regulatory reset process. Kaya naman ho, nagkakaroon ho ng usapan sa ERC at tine-threshold ho namin yung position nila. At of course, NGCP rin po, meron rin kaming posisyon na sinunod lang ho namin yung mga regulasyon na in place at that time. And ang position ho namin, the retroactive application of the rules after the expenditures were made may not be fair on the business po. Here's Malata. It's fun because I think she's talking about they were just following. She was basically what she was saying. NGCP was saying was they were just following what the rules dictated. So please respond. Sige po. Baka po I will explain po the reasoning of ERC. The regulatory reset rules po apply for a particular regulatory period. Paglampas po nung regulatory period na yon, meron talagang vacuum in the law. Kasi po, hindi na siya dapat talaga nag-a-apply doon. That's why when we issued in 2022, the rules that will apply for that period wherein wala pong naging rules, sabi namin, tapos na yan, we will apply the historical cost. Na may record naman po yung commission, may record din naman pong sinabit si NGCP. So hindi po, para sa amin, hindi po ito issue ng retroactive rate making because there were no, or retroactive rule making or rate making kasi nga po, klaro na ang regulatory period may specific set of rules po siya. Ngayon, tama naman po din yung punto ni NGCP na hindi po kasi naglabas yung ERC ng rules po dati. Tama po yon. Kaya lang po, sabi na nga rin po, we are where we are, kaya po gawin na lang natin kung ano po yung kaya po nating gawin ngayon. Pero dun sa punto po na sinusunod lang po yung, kahit po sundan natin yung punto nila na sinusunod lang nila yung dating rules, meron din po tayong listahan ng mga projects na dapat ay nakasama nung na-complete nung third RP kasi po at sinisingil na sa atin na hindi pa rin po nakumpleto. So, meron din pong, siguro po, meron mang pagkukulang yung ERC, may pagkukulang din po talaga din si NGCP kasi po, meron siyang naaprubahang mga proyekto, sinisingil na sa atin, pero hindi pa rin po talaga nila, hindi pa rin po nga nasimula. Yusek Sharon Garin. Can we get Before Mr. Chair? NGCP. Yeah, Mr. Chair, just short lang. I just wanted to get more details on the statement issued by Chairman De Malanda. ERC Chair. Can we have a list? Kasi may mga binabanggit kayo mga na-delay We'll na. So, can you submit ito? Please submit the details. Kailan, anong project, kailan dapat tapos, at bakit hindi pa complete up to now? The Honorable Sharon Garin, our former Deputy Speaker. Mr. Chair, just on a general picture lang. This is a table that we have done prior to the reset, no? But at that stage, NGCP had 227 projects under the transmission development plan natin. Iba tapos na, iba hindi pa. Now, out of the 227 at that time, there were 111 approved by ERC. Iba dyan na complete, iba ongoing. Now, out of the 111, out of the 111, 83 in our record, and 6 plus 7 Delayed. completed siya, no? 783 ba to, tama? 7 plus 6 13 83 completed na siya at that time. But out of that 83 completed, 77 ang delayed. And out of that 111, yung remaining nun na ongoing pa rin, there are 27 projects.
Ang within schedule lang at that time, isa lang. 26 ang delayed. Just as a perspective, iba naman yung perspective on the computation, ano. Pero out of these projects, for example, isa yan yung Luzon Loop. Na-approve na yun mga 20, I'm not sure, maybe ERC can be more specific on that, 27 or 2019, ano. Na-charge na yan eh. Na-charge na yun sa mga consumers natin eh. It was approved already, delayed ng delayed. Now, why is there a delay? Kasi minumove din nila yung schedule nila eh. Ang TDP kasi dapat yan ideally every year or regular ang ano. Kaya lang every formulation naman ng TDP na pinapasa sa DOE. Recent na kami naka-review eh kasi recent lang kami nag-umpisa on this administration. Minumove din yung target date ng completion. Halimbawa, yung Hermosa San Jose na yan, yung isang major natin, mga 8 beses na yan na delay, na move every time. Every year, ginagalaw. Or the Mindanao Visayas connection. Yan, ilang beses din yan minumove yung ano. Kaya moving target din siya. So it affects also the calculation, Yes. Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Yusek Sharon Chair. Garin of the Department of Energy. Yes. So can we have a list of that data? Mr. Chairman, the Going reason... back to, I think the Honorable Dan Fernandez, si Honorable J.J. Suarez requested from a list from ERC. May we also have a list, as you have stated earlier, the project, the delay, and the cost of delay. Thank you very much. The Honorable Dan Mr. Chairman, Fernandez is recognized. bakit tayo nadidelay sa project ng mga NGCP? Tama yung sinasabi ni Yusek Sharon Garin. Move sila ng time of completion. Umaabot ng 8-10 years yung mga projects. Why? Kasi according sa NGCP audited financial statements, NGCP na mismo to, mula 2009 hanggang 2018 pa lang, Mr. Chairman, ang kanilang payout sa kanilang mga dividends is 91%. Kung kumita sila ng 205 billion, 205 billion at 928 million ang kinita nila, net income from 2009 to 2018, 187 billion goes to cash dividend. Kung may cash dividend yan, pumunta sa mga shareholder yan, paano yun yung project? That's the reason. Kaya tama si Yusek Sharon Garin. Madidelay talaga. I-move ng NGCP yung mga kanilang completion date para ma-accommodate nila yung kita nila. Hindi sila hindi sila nagbibigay ng malaking pondo para sa mga proyekto. Kaya tayo nagkakaroon ng deficiency sa energy because of the delay of the projects. Now, delayed na nga yung project. Tapos ipakakarga mo sa taong bayan? Pakakarga nyo sa taong bayan yung mga hindi nyo natatapos ng mga proyekto? Is that correct? Yeah. Thank you, Mr. Okay, Chair. I think really the question, not only is it correct, is it fair? Is It's it not- just? Again, Mr. Chair, these are large capex projects. For example, just to because of the delay in the final determination, one of the largest tickets, I'll just mention two po, in Cebu Negros Panay, that cost NGCP 72 billion. However, we are only allocated 144 billion allowed to be recovered. So that's less than 1% recovery. Another large ticket project, the Hermosa San Jose, 21 billion po ang cost niyan. However, we were only Mr. allowed Chairman, this is a deception. may I finish, This is a Mr. Chair? deception. Alam niyo yung sinasabi nito si Atty. Cynthia is for us to be confused. Ang sinasabi natin, yung mga project, tapusin nyo, saka namin babayaran. Yun Ang nga, Mr. sinasabi Chair. nyo, 100 billion, hindi kayo inapruban. Dahil hindi nyo tinatapos ang proyekto. tapos na po That's siya, the reason Mr. Chair. why. Mr. No. Chairman, this has been for so many years. Ganyan ang policy ng NGCP. Yeah. And that they are in violation. At ina-abuse po nila yung authority that was given to this committee. As a matter of fact, Mr. Chairman, yung pong napakasimple ng tinatanong natin sa kanila. Tapusin nyo project, maging use and useful siya, ma-commission siya, then, sa taong bayan, babayaran yan. Yeah. Yung Mr. tanong Chair. simple. Honorable- yes. Now, ang Yeah, tanong, Mr. Mr. Chair. Chairman, why did the ERC decided, the majority, ilan ba majority nyo? 3? Yeah. They have decided 3 na out of 5. isama as spent or isama yung mga project na hindi tapos
isama doon po sa babayaran ng taong bayan. Thank you. Yun ang ating tinatanong dito, Mr. Chairman. Mr. Chairman. So I think the Honorable Dan Fernandez is still going back. We understand that the CAPEX, no, we will have to really go straight to the point. And the Yes, answer po. really is it just and fair to really impose and ask the consumers to pay for something that is still not operating? I think that's a statement. Mr. Chair, our statement is for those two projects I was mentioning, if I had been allowed to finish, those are actually commissioned, completed, and were in fact this year inaugurated by the President of the Philippines himself. Yes, ma'am. Yes We po, and those po, again, more than 100 billion po ang cost ng mga projects na yun. Correct. Yet our recovery for that is less than 1%. So it's what my point po here in saying po, it may not entirely be accurate that in all cases, NGCP is collecting for projects that are not yet useful or being But used. how can you, Attorney, how can you say that when, I mean, ERC has already stated that's what you're doing. My point lang, Mr. Chair, is that Okay, fine, you completed some of your yes, projects. correct No? po. Pero ang inaano nga ni Congressman Dan Fernandez tsaka substantiated ng ating resource persons na you're collecting even though hindi tapos. Again, At yan ay pinapas taong bayan. Doon ho lang muna tayo Sige umikot po. ho sa usapan. Huwag mo natin pag-usapan, dumating ho si Presidente, huwag mo natin Sige po. pag-usapan ho. Diyan ho muna Ang tayo. punto po namin doon is yan po yung dinatnan naming patakaran nung pumasok po ka sa negosyo. Ngayon po, yan po yung pinapasok namin na nung nagkaroon po ng fourth regulatory period, wala pong reset na nangyari, wala pong rules. Kaya ang in-apply po ng NGCP, yung huling inaprubahan ng ERC na rules, which was for the third regulatory period. And under those rules po, ito po talaga forward-looking and allowed po yung mga action ng NGCP. Hindi ho maaaring mag-charge ang NGCP or kumilos ng kahit ano po, nang walang pahintulot ng ERC. So, nung 2016 at hindi po naaprubahan po yung fourth regulatory period, wala ho kaming choice kung di apply yung dating rules. And yung actions po ni NGCP under those rules were allowed. So, yun po ang punto namin, na hindi ho namin ginusto na hindi magkaroon ng regulatory reset noong 2016 onwards. In fact po, nung hindi na ilabas ng ERC yung issues paper, at that time, kami na ho ang naglabas kasi gusto ho namin talagang magkaroon ng reset process. Nung hindi pa rin ho lumabas at hindi na-conduct, wala ho kaming choice kundi ipagpatuloy yung negosyo at serbisyo under the old rules. So, sinasabi nyo, hindi nyo man sinasagot kung ito fair at saka just. Basta sinasabi nyo lang, itong rules. At Yes yan ang po, ginagawa kasi nyo. po, yung fair and Klaro justness, na po tayo dyan, opo, attorney. would be Okay? on the Klaro na ERC. po tayo dyan. Kaya yan ang inyong punto de vista po dyan, attorney, na I think ERC, this was allowed by ERC. So, why are they... Looking forward kasi tayo. May rules. Is that really... Okay, because you're shaking your head. Attorney Di Balanta, can you please explain, was this allowed or not? Mr. Chair, I don't think it's accurate to say it was allowed by ERC because one, there were no rules. I think recognized naman po din ng NGCP that there were no rules after the third regulatory period had lapsed. Walang rules po nun. Sabi nila, nag-file po ng issues paper at that time ang NGCP. Siguro po that demonstrates really the desire of NGCP to have a reset. But it doesn't cure the fact that there were no rules at the time. Kaya po nung 2020, and in fact, I'm checking po if they applied for an interim MAR. Because in 2020, they applied for an interim rate. It's a recognition that there were no valid, issued, approved rates from 2016 all the way to 2020. Kaya po sila nag-apply ng interim. But when the Commission issued also its decision on that interim MAR, clear naman po na interim siya. So hindi po siya in any way a recognition na tama yung ginagawa ninyo, kung yun man po yung ginagawa po niya. Because klaro po na kailangan may full reset bago po magkaroon ng
magkaroon ng tamang rates ang NGCP. So, medyo reserve lang po ako at the time. I wasn't part of the commission at the time, but I think kaya po interim lang yung pinasa ng commission because it's all subject to a full reset. Thank you very much, ERC Chair Dimalanta. So that answers the question, or the that ERC is now saying that my understanding is that even though there are no rules, mali pa rin ang NGCP. Tama po ba yan? Klaro po na whatever was happening at that time, whatever was issued, was only an interim arrangement. It wasn't a validation that what they were doing was correct and was upheld by ERC. Yeah, but what rule will they follow? Kung it's an interim Klaro rule. naman po na dapat po naglabas din yung ERC. Kaya po medyo hirap po akong kasi po, klaro naman po dapat naglabas yung ERC noon. But I think it was also recognized that that the interim that was issued that they applied for in 2020, I think they applied also back in 2015, but it was not acted upon. I'm not sure po. That it was only an interim arrangement. So hindi po siya final rules. It's all subject to the final action in a reset. Thank you very Meaning, much. The Mr. Honorable Dan Fernandez. Meaning, Mr. Chairman, recognized. with that, Chairman Mona Lisa Dimalanta, I still remember, during the time on 18th Congress, I filed a resolution questioning that interim MAR that was approved by the former commissions, former chairperson, together with the with commissioner. I think that was a 53 billion increase on the if I'm not mistaken, kasi ako nag-file nung resolution na yon eh. We investigated that issue, and that 53 billion was an interim, and during that time it was pandemic. I question the validity of that increase, and what you're trying to say right now, that interim will be acted upon by the No, Mr. Chair. What I'm saying is that interim was interim only, and a recognition that there will be a reset, which is where we are now. and that's the reason why kung merong excess doon sa paniningil sa taong bayan, ire-refund yon at mapapasama yon doon sa susunod na regulatory period. Depende po sa outcome po Outcome. Okay. nung reset. Now I understand. And that's the reason why, yan ang sinasabi natin, kahit anong gawin nyo, darating ang panahon, nasisingilin kayo ng pagkakataon. Huwag natin sabihin na maaayos natin ang mga ERC commissioner. Tapos, hahabulin kayo eh. At babalik nyo ang pera sa taong bayan. Mr. Chairman, gusto ko lang ipakita tong small lang. Okay, the Honorable Dan Fernandez has the floor. Silence is requested. Kasi ganito ang magiging repercussion. Please present the slide. But before that, the Chair would like to recognize the Honorable J. Kong Hoon of the 1st District of Zambales. They're on Zoom. The Honorable Paulo Ortega of the 1st District of La Union, and the Honorable Amparo Maria Zamora, 2nd District of Taguig. Mr. Chairman, welcome to the hearing. Ito kasing The Honorable Fernandez. pakikita ko sa inyo is kinomission kasi ng ERC yung RAAC, yung Royal Asia Appraisal Company, and yung NCL. So kung gagamitin natin yung appraise nila doon sa mga project nila, kasi nagdesisyon sila noong September 2023. Nagdesisyon ang ERC together with lahat sila nagdesisyon. Pati na yung mga lahat sila na sinasabi, 8.37 billion ang gagamitin natin para doon sa yung mga na-appraise na mga project. Pero nitong August 2024, nagdesisyon sila na ang gamitin ay yung dinisisyonan ng ERC na kung saan si Chairman Mona Lisa Dimalanta at si Commissioner Maceda dissented. Sabi nila hindi pa pwede na yung hindi pa natin ginagamit ng mga project ikakarga na sa taong bayan. They dissented. Pero natalo sila sa desisyon. Majority wins kumbaga sa ERC. So ngayon,
ang gagamitin po natin sa August 2024, instead na 8.37 billion dun sa ating pong CAPEX is 15 billion noong 2016. Ganon din sa 2017, 3.4 billion instead na 3.4 billion, 20.71 billion. Pagdating ng 2018, 1.58 billion, magiging 27 billion, and so forth and so forth. 2019, 1.13, magiging 31. Sa 2020, ganon din, 647 million, magiging 33 billion. In other words, Mr. Chairman, sa desisyon ng majority na yung pong mga projects will be part noong pong kanilang opening RAB for port regulatory period, that is, I think, unfair sa ating pong mga kababayan. And that's the reason why ako, personally, tutol na tutol po tayo dito. And I agree with the decision of the Commissioner, of Chairman Dimalanta and Commissioner Maceda on dissenting on this issue. Of course, this is the power of the franchise committee, the oversight power that we have, di ba? Although they have decided it's a constitutional body, but the power of oversight is within this committee, and we can still review that provision of spent na sinasabi ng majority na kailangan bayaran na ng taong bayan yan. Ako, I totally disagree with this, Mr. Chairman. Even the 3 commissioners have voted on this issue. I personally think that this is something that we have to really look into deeper, Mr. Chairman. But, tapos na po ako sa isyong ito. Meron po akong another issue that wanted this representation to tackle as well. Pwede po ba? Maybe is it connected to your first issue, or would you like the Honorable J.J. Suarez first to go on with this? Mr. Chairman, ito naman po ay may kinalaman po sa kasi we have to invite also siguro yung mga involved dito, yung RAAC, yung NCL, correct, the whole commission, and NGCP, the owner of the NGCP must be invited as well in order to shed light on this matter. Kasi medyo masyado pong detrimental to sa taong bayan eh. Imagine 25 billion po ang dadagdag mo sa CAPEX lang yan. It will affect the final determination that will be released by the ERC on January 2025. Nag-release Mr. po Chair, si just to... Can you please? Buti na lang talaga may isang Kong Dan Fernandez na tumututok sa mga ganitong issue na siyang dahilan ng pagmahal ng mga bilihin. Doon po sa murang pagkain super committee, di ba, nakita natin doon sila Lani Mercado, si Congressman Acop, Paduano, na pipinpoint nila kung bakit mahal ang bigas. Dito po, sa committee na ito, sa hearing na ito, nalalaman natin ngayon. Naku, kaya pala pagkamahal-mahal ng kuryente dahil meron po tayong binabayaran sa NGCP na hindi pa man lang natatapos na proyekto, hindi pa man lang nagagawa, hindi pa man lang nasisimulan, binabayaran na natin. Tapos, 13 years ng delay. Imagine niyo po yung 13 years. Nakalagpas sa mga ibang presidente itong ganitong pambubudol ng NGCP sa taong bayan. Simula kay Gloria, hanggang kay Pinoy, hanggang kay Digong, nakalagpas yung ganitong scheme na tayo ang nagbabayad, tayo ang nagpapakasakit, tayo ang nagpapasad, pero hindi natin nagagamit yung proyekto para mapababa ang ating mga bayad sa kuryente. Bagkus lalo pang tumataas ang bayad natin, lalo pang nadadagdagan ang presyo ng kuryente dahil nga po sa mga ganitong pakulo ng NGCP. Bakit pinayagan to ng ERC? Diba? Kita nyo po, San Miguel Corporation. Kapag gumawa sila ng proyekto, kunwari tulay o kaya ay expressway, tatapusin muna nila. Saka sila maniningil. Hindi yung hindi pa tapos, naniningil na. Diba? So ito,
Maliwanag po dito, may mga nagsasabwatan. Para po ang makinabang ay ang mga tsekwa na nagmamay-ari ng kumpanya na ito. Tsekwa ang inuuna nilang payamanin kaysa sa mga Pilipino. Ang mga tsekwa, yumayaman ang yumayaman. Ang mga Pilipino, pahirap ng pahirap. Kaya nga po gustong-gusto ng mga tsekwa dito mamuhunan sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung korupsyon, nagagamit nila para sa kanilang pansariling interes para sila'y mas lalong yumaman. Malaki man ang ibayad nila sa korupsyon, malaki ang kanilang kinikita. Katulad ng ginawa ni Digong nung siya ang presidente, pinapasok ang mga tsekwa. Mas pinaburan ni Digong ang mga tsekwa. Natuwa tayo, anti-oligarch siya. Nagkaroon tayo ng isang presidente na pro-mahirap at ayaw sa mayaman. Yun pala, isang pinakamalaking budol na presidente sa balat ng Pilipinas. Sa kalupaan ng Pilipinas. Ito pala pinakamalaking budol dahil yung kinikilala natin na anti-oligarch, yung pala pro-oligarch ng mga tsekwa. Mas kampi pala siya sa mga mayayaman na tsekwa. Dapat, di ba? Sa mga Filipino company na lang siya mas kumiling. Yung mga mayayamang oligarchs na tsekwa, pasok sa sindikato. Ano nangyari? Napariwara lang ang Pilipinas. Pinasok tayo ng pogo, bumaha ng pulburon, tone-tonelada. Diba? Napakarami pong problema na ating kinaharap dahil kay Digong. Pati West Philippine Sea, nakubkob na ng mga tsekwa. Kahit saan tayo pumunta, puro Chinese products na makikita natin. Bumabaha ng Chinese products. Kasi yun ang mura. Bakit? Yun pala ini-smuggle. Binabaha tayo ng ukay-ukay. Kahit na ito'y health hazard. Bakit? Kasi yun palang kanilang x-ray machine nasa labas ng custom, hindi sakop ng gobyerno, tapos private company ang may-ari, mga tsekwa from Davao City. Ano asahan natin? Hindi makakalusot yung mga kontrabando? Sila ang nagpapatakbo, sila ang may-ari. Bakit pinayagan ni Digong yan? Ba't pinayagan ni Nick Paldon yan? So yung pagsasabwatan nila ngayon lumalabas. Pati ang NGCP lumalabas ngayon. Buti na lang talaga may mga matatapang na mga quadcom boys katulad ni Dan Fernandez na isinisiwalat ang mga ganitong napakalaking issue para sa ating mga Pilipino. Diba? Abangan natin ang update na ito. Abangan natin ang mga susunod na hearing dito. Bakit ako may pake? Bakit ka dapat na magkaroon ng pake? Dahil ang mahal ng binabayad natin sa kuryente. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Mama Chup Chup, Merry Christmas. Maalala ko pala, sa Malaysia po, napakamura ng kuryente. Bakit? Gobyerno ang nagpapatakbo. Dito sa ating bansa, private company ang nagpapatakbo, kaya mahal po ang kuryente. Sa Malaysia, magkano lang binabayaran namin sa kuryente doon? Pinakamalaki na 100 ringgit, nasa 1,300 pesos lang yun. 24 oras, 24/7, walang patayan na aircon. Kahit pumunta kami ng mall, bukas ang aircon namin. Yung split type. Ang nilulutuan namin, de kuryente. Meron kaming rep. Malaki rep namin. Meron kaming mga kagamitan. Yung initan namin ng tubig, puro de kuryente. TV namin, hindi na namin pinapatay. Yung nag-i-sleep mode lang siya. Pero binabayaran namin nasa 100 ringgit lang. Diba? Ba't mura doon? Ba't mahal dito? Kasi nga, dahil sa NGCP. Yun lang po. Mama Chup Chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.